Good evening po muli. Good evening po ate. Oo. Yeah. Alam po natin yung kantang God Will Make a Way, di po ba? Opo, kay Don Moen. Yeah. Opo. Pero hindi ko po yung ipakakanta. Tsaka hindi ko din po kakantahin. Pero maganda po yun. Pero he really makes a way. Lalo higit sa atin, yung mga anak niya. Di po ba? Yes. Magsishare lang po ako ng mga pangyayari na nangyari po sa buhay ko. Before po, kapag merong mga nangyayari sa akin, sample may nakita akong kaibigan sa palengke. Lagi kong sinasabi, coincidence, dito ka rin pala namamalengke. Pero kay Lord, wala po palang coincidence. Kasi ang totoo, yung lahat yon itinalaga na ni Lord. Amen. So, tinalaga na talaga ni Lord na magkita kami, tinalaga na ni Lord yung mga nangyayari sa buhay natin. Noong pong year 2014, nagpunta po ako nun sa ate ko. Then, nung pauwi na po ako, gusto ko magdala ng cherries, pasalubong po sa bahay, sa mga kapatid ko, yun ang pananalubong ko. So, namili si ate, namili kami madami. Tapos po, nung nasa airport na kami, para akong natakot, para akong kinabahan. So, iniwan ko lahat yung dala-dala ko. Kaya umuwi ako na walang laman yung luggage ko. Tapos, makakakita ako ng cherries for so many years, makakakita ako ng cherries. Hinayang na hinayang ako, ba't hindi ko ba dinala? Ba't di ko ba inuwi? Until one time, last week po, yung nabalita sa news, yung tungkol po to sa yung smuggler, hindi smuggler, yung stewardess na nag-uwi ng sibuyas, di po ba, ng sibuyas, tsaka yung yung blueberries na 40 kilos, na sabi, consider smuggling daw. Bigla akong naalala yung cherries. Sabi ko, Lord, kaya pala hindi mo pinadala sa akin yun. Kasi baka magkaroon ako ng kaso. Pero mo isang maletang strawberries yung dala ko. Ay, isang maletang cherries. Baka ako magkaroon ng kaso. Kaya pala nangyari na hindi niya talaga inalaw. Okay. Tapos, so, doon, nasagot na lahat yung mga tanong, yung mga parang nawala bigla na yung mga panghihinayang ko, yung lahat-lahat. Then, one more thing pa, noong 2019 po, na-retrench ako sa work. Sobrang galit ko, yung bang, hindi ako ready para mawalan ng trabaho. Pero, ang nangyari po, kasakit yung asawa ko, na-stroke siya. Yung pala, kaya pala inalaw ni Lord na mawalan ako ng trabaho dahil aalagaan ko yung asawa ko. Amen. Walang magpapaligo sa kanya, walang aalalay sa kanya. So, kaya pala, sabi ko, kaya pala na biruin mo for half of my life, more than half of my life, nandun ako sa company na yon. Tapos ako yung tinanggal. Yung pala yung way ni Lord para may mag-alaga sa asawa ko. So, nangyari na yon. And then last August, so ngayon po medyo okay na yung asawa ko. Nakakaligo na siya, mag-isa nakakain na, nakakalakad na. Do yung paglalakad na lang, may konting problema. Then last August po, tinawagan ako nung dati kong ka-opisina. Eto nga, nagtatrabaho na ako uli. Binigyan ako uli ni Lord ng trabaho. Sabi ko, wow Lord, sabi ko, hindi ko akalain na, imagine 61 na ako, na isang senior, matatanggap pa ako uli. Parang talagang binigyan niya ako, talagang way, parang talagang napaka-imposible. Pero andito ako ngayon sa office, nag-work pa din. And then isa pa po nung last pa lang ako dito last August last year. So
may biyahe po kami ng ng Holy Land bago mag-pandemic. Nung March 2020, paalis na kami, nag-declare ng lockdown. So Lord, sabi ko, hindi kami makakaalis. Tapos sabi po ng ate ko, alam mo yan, pagpunta sa Holy Land, calling yan eh. Siguro hindi pa ako inaano ni Lord na pumunta. Tapos na nag-open na po ang tourist, pwede na pumunta sa Holy Land. Itong last October, Lord, sabi ko, paano po ako magpapaalam? August, 3 buwan pa lang ako sa office. Napaka-imposible naman yata akong payagan. So, sabi ko, pero Lord, sabi ko, gusto ko pong makaapak sa lupang pangako. Sabi ko sa kanya. Pero matay ko man po talaga isipin, napaka-imposible. Sinong employer ang papayag ng 15 days na mawawala ka, ikakabago-bago mo pala. Pero parang sabi niya sa akin, go. So, dire-diretso nagpunta ako sa HR, nagpaalam ako. Hindi po ako nagdalawang salita, pinayagan nila ako. Yeah, sabi niya, you may go, go. Sabi niya sa akin, sayang yan. Tuwang-tuwa ako, Lord. Sabi ko, salamat. Sabi ko, parang napaka-imposible, pero posible. Pinayagan ako talaga. Sabi ko gano'n. So, ito na po, napunta na kami ng Holy Land. Pagdating po sa Cana, nag-twist yung aking, yung mask, yung lace ng mask ko. Nag-twist siya. So, inaayos ko, nakayuko ako, inaayos ko. Nung pagtingala ko po, wala na ako, yung mga kasama ko, nawawala na. Nawawala sila. Ay, ako pala yung nawawala. Naiwan ako. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Nasaan sila? Tapos gusto kong baybayin yung doon dinaanan namin papunta doon sa bus. Lumabas na ako doon sa compound nung simbahan. Nag-umpisa na ako maglakad. Sabi ko, dito lang yun, alam ko, diretso lang. Lakad na ako. Parang may nagsasabi sa akin, bumalik ka. Tapos sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, nawawala ako, Lord, nawawala ako. Sabi ko, ganun. Sabi niya, bumalik ka. Bumalik ako doon sa simbahan. Wala nang tao. Wala na ibang mga turista, nakaalis na sila. Nandun lang ako sa may gate. Tapos dumating yung Palestinian. Sabi niya sa akin, oh, there you are. Para yung nawawalan tupa. Talagang inakap ko po siya, Lord. Sabi ko, salamat. Talaga sabi ko, talagang inano niya sa akin na bumalik ako. Sabi nga nung Palestinian, mabuti, sabi niya, hindi ka umalis. Sabi ko sa kanya, may nagbulong sa akin, bumalik daw ako. So ganon hanggang sa natapos na po yung aming journey na pinayagan niya ako talagang makarating doon sa Holy Land. Then, meron pong kanina, isa na naman pong patotoo na talagang gumagawa si Lord ng way. Nagpa-angiogram po yung kapatid namin, si Kuya. At syempre, pinagdarasal ng lahat na sana wag bypass. Pero sa 10 daw ang stent na dapat ilagay, which is napaka-imposibleng mangyari, nakakayanin niya. So, kailangan pong i-bypass. Isa lang po yung nagtatrabaho sa anak ni Kuya na talagang pwedeng makatulong. At isipin man po namin lahat, pagtulong-tulungan lahat ng gastos, pero para po talagang napaka-imposibleng makayanan. Lalo't higit na hindi naman po kami mayaman at hindi naman po kalakihan ng mga sweldo namin. Nagkatinginan na lang po kami at sabi ng doktor, kailangan nyo mag-decide, emergency to kasi anytime baka maunahan tayo ng atake. So isip po kami, mahirap mag-decide nang wala kang kasiguraduhan kung saan kukuha. Pero napakabait po ng Panginoon. Sinagot po nung uncle namin yung kalahati ng gastos. At ang sabi niya, kung kulang, huwag kayong mahiyang tumawag. Talaga pong gumagawa ang Diyos
ng way, ng paraan para po sa mga taong nananalig at kumakapit sa Kanya. Yun lang po. Marami pong salamat.